Umaga po sa inyo, Double Wang sa Double B. Good morning, sir. Ay, morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Double Weng. O yan. Magandang Salamat umaga sa sa inyo, oras. mga tiga-subaybay. Yes, congratulations po Oo. muna at magsisilbi ulit kayo sa bayan. Pero Secretary, ang unang-unang isa sa mga direktiba po ninyo ay palawakin yung tupad program ng pamahalaan. Ang dami pong nito nabigyan ng pansamantalang hanap buhay. Pero ano po yung pagbabago na nais yung ipatupad sa tupad? Well, sa ano bang date ngayon? May 30. 30. 30. Sa June 1 po, malawakang program ang ilulunsad. Ito po ay katulungan DepEd. Ito po yung Brigada Eskwela. So, naglalayon po ito mag-provide ng halos mahigit 200,000 trabaho nationwide mula June 1, simula ng June 1 hanggang magsimula na yung eskwela, and even while classes are ongoing. So, nationwide po ito, sabay-sabay po ito, at nagpatawag nga ako ng meeting ng mga regional director sa Lunes, yung mga assistant RD nila, ang mga ngasiwa. So, naka-coordinate na po ito sa Department of Education, so sabay-sabay po ito. Tapos, pangalawa po siguro, gusto kong isingkaw na yung tupad sa mga livelihood training programs ng TESDA. Kasi ako rin po ang chairman ng TESDA board. So nakikita ko po na sabi ko nung meeting kamakalawa, napakagaling ni Director General Kiko Benitez. Sabi ko dapat meron din tayong records yung ng mga kabataan nag-training 6 months after or 8 months after kung sila napunta. So nakikita ko na yung tupad program ay pwede magbigay sa kanila rin ng starter kits puhunan para makapag-negosyo din sila ng kaunti. Okay, kumbaga out of the tupad funds, bibigyan sila ng puhunan para makapagsimula ng hanap buhay. Ganun po yung Secretary. Yung nag-graduate ng TESDA. Yung sa TESDA. Okay. Yung sa Brigada Eskwela, ano po yung Sa magiging... ano na to? Sa June 1 ho ito. Ano po yung Ito na ho magiging... yung magtatrabaho na magkukumpuni ng mga classrooms. Mga tigaroon po sa mga lugar na yon, at sila po yung maninigurado na yung mga classroom, mga silid-paaralan ay nakahanda para po sa pagbubukas ng eskwela. Okay, Secretary, bilang bagong talagang kalihim ho dyan, ano ho ang kwan nyo? Ano nakikita nyo? Anong vision nyo ho para sa... ito bang tungkulin, ito ba ay somehow ay... Hindi naman niya hiningi, no? Ito ibinigay ho sa inyo, di ba? Anong vision niyo ho dito bilang dating mambabatas rin ho kayo? Kasi ito, para bang problema natin ngayon, tumataas ang bilang ho ng mga walang trabaho. Anong Tama vision po niyo yan. for the country? Alam nyo, yung trabaho ng DOLE Secretary, talaga naklip din yung powers niyan eh. Naalala ko pa, kung maalala nyo, ako yung Senate Presiding Officer nung inapprove ko yung paghahati at ng pagbibigay ng malakang katungkulan sa Department of Migrant Workers, lalo sa OFW. So nabawasan yan. So in charge na lang po kami sa domestic labor at yung pong sa international Department of Migrant Workers. Yan. Nakikita ko po malaki ang bahagdang gagampanan ng Department of Labor and Employment, lalong-lalo na sa pagharap sa mga economic challenges natin. Bagamat hindi ko kontrolado lahat yan, meron po mga ibang sangay ng pamahalaan na malaki rin po ang ginagampan ng papel, ang iba't ibang members ng economic cluster. Hindi po natin kontrolado inflation, hindi na po natin kontrolado ang presyo ng gasolina, at napakarami pa hong iba. Pero ang DOLE po, nakikita ko ngayon, mapapaghandaan natin kahit maliit na sektor yung paghahanda sa tamang education to employment pipeline, kung saan meron tayong distrongka doon. So ang sinasabi ko lagi, we should prepare for the jobs for the future, not the jobs of yesterday. So ihanda natin yung kabataan para sa kinabukasan sa bahagi ng DOLE. Ito yung training ng TESDA, at siguro kung nadaanan ko na rin naman to bilang Senate Majority Leader. Yung mga naging problema natin sa edukasyon, sa CHED, yung pagsasanay. So siguro yung kaunti nating kaalaman ay makakatulong doon. So ang vision ko po sa DOLE ngayon ay mapalakas din itong ating gig economy workers, itong nagdi-deliver ng mga pagkain ng ating mga kababayan simula pa noong pandemya. Mabigyan din sila ng karapatan, ma-safeguards yung kanilang mga karapatan sang-ayon sa Section 128 ng Labor Code at yung Republic Act
11058 na nakakalimutan at nabuksan lang ang kaisipan ng marami nung gumuho po yung isang gusali Yes. sa Angeles City na yun pala bahagi rin ng katungkulan ng DOLE. So yung nasa trabaho ngayon ay dapat mabigyan ng proteksyon. Yung nandun po sa informal sector ay dapat magkaroon ng bridge papunta sa formal sector. Ang ibig sabihin po ng tulay na yon ay hindi naman bigla ang pagliban doon sa formal sector kung hindi magkaroon din ng ito ng occupational safety and health standards kahit kaunti-kaunti bagamat hindi kaagad sila nabibigyan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, alam niyo naman po 'yon. Yes. So dapat makaliban sila doon sa formal sector para kasi sa datos ang nakukuha sa yung sinasabi niyong unemployment, underemployment ay yung pong nasa formal sector. Ang DOLE po, hihigpitan namin yung gagawin naming talagang batayan yung aming nilalabas na labor force survey. Naglalabas po kami niyan, hindi po napabalitaan ng marami yan. Oo. So forthcoming na po yung isa, ito pong sa quarter na ito na nire-review na, sangayon din po sa PSA data. So the work of DOLE is not just data-driven, pero nakaangkla rin po yan sa mga pangkasulukuyan nangyayari. Alam naman po natin, mababa ang sahod, hindi Yes. akma ang living wage sa pangkasalukuyang kondisyon. Pero yung nasa loob na ng hawla ng labor force, pangalagaan. Yung tatawid mula sa informal sector papunta sa formal, alalayan. Yung pong nag-aaral, siguraduhin na yung kanilang papasukan sa kinabukasan ay akma sa pangangailangan ng merkado. Okay. Secretary, nabanggit niyo yung sweldo. Ang dami pong petisyon na nakahain ngayon sa Regional Wage Board para po sa dagdag sweldo. Ano po ang posisyon niyo doon sa gitna po ng kahirapan at krisis na dinaranas ngayon ng bansa? Suportado ko po 'yon, pero balansihin po natin sa kakayahan din naman ng management. Kung kaya nilang magpasweldo, maraming hirap din dahil nabanggit niyo nga yung krisis. Ang nahihirapan hindi lang po yung ating manggagawa, pati yung kapitalista diyan. So makikita niyo yung mga maliliit na enterprises, they hardly also can survive. Tumataas ang presyo ng kuryente, tumataas ang presyo ng tubig. So balansyado po yan. Ang hindi naunawaan ng iba, hindi naman sabay-sabay yan kasi may regional tripartite wage board tayo. Yes. Iba't iba po ang deadline yan, yung pagtapos at pagsisimula uli ng kanilang pag-evaluate. Sinusuportahan po natin yan, pero kailangan balansyado po nang hindi naman po mahirapan din yung nagbibigay ng kapital at hindi rin naman malugi. So there has to be a balance at kung ano man po, sabi ko nga, yun nasa hawla na ng labor workforce, tulungan. Bigyan ng karapatan. Itong mga platform riders natin, wala yan doon so tulungan din. Okay. Ganito lang, Secretary. May mga sinasabi po ng ibang mga think tank na para mabuhay ng maayos ang pamilyang Pilipino, dapat 1,200 ang minimum na sweldo ng bawat worker, di ba? Ay, iba naman lalo sa NCR, Ibon Foundation po siguro yung sinasabi niya. Correct, sir. Tapos merong iba naman, may proposal, dagdag na 200 pesos sa minimum wage per day ang legislated wage bill na nakasalang sa Kongreso. Yung ganong kalaking mga amount na kung tutuusin ay kailangan ng mga manggagawa, nakikita niyo ba yon na matatrabaho ng Regional Wage Board o masyadong malaki ito base doon sa sinasabi niyo po pagbalanse? Alam niyo, iba yung pananaw bilang senador at bilang isang member ng executive branch. Totoo. No, ako po ay Senate Majority Leader. Yung 200 po galing sa lower house. Kami po sa Senado 100 noon. Sumuporta po ako doon. May speech pa ho ata ako doon. Yes. So, nakikita nyo, ngayon, ang trabaho ko, ipatupad yung batas. Hindi gumawa ng batas. Kung ako'y gagawa ng batas, kasama po ako doon sa sinabi nyo lang ngayon. Yes. Pero ngayon, bilang tagapagpatupad ng batas, kung ano yung batas, yun po yung ipapatupad natin. Bilang isang abogado, nakalinya naman natin kung ano yung nilalaman ng Labor Code of the Philippines, kung ano po yung nilalaman ng Republic Act 11058 at marami pang iba. Pero, so nandun po tayo sa pagpapatupad. Sa pagpapatupad ng batas, nandun na po yung wage board na nabanggit nyo kanina. Yes, sir. Pero yung pagdating ho sa mga, kasi July, may inaasahan ba tayong, kung may anunsyo man, ng dagdag na Hintayin po minimum natin. wage? Hintayin. May mga ano po yan, may mga schedule po yan pero, na
inabutan lang po natin na sang-ayon din naman po sa batas. Pero sa inyong pangangasiwa ngayon, Secretary, pwede mga asahan na baka through the bagong pong Secretary, baka pwedeng maaprubahan. Medyo malaki-laki naman konti. At hindi yung pa, di ba? At saka isa pa, Tripartite nga po yan eh. Oo nga Government, eh. Oo. labor, yes, at, yes. at ang management. So, asahan niyo po na kung gaano kaaktibo ako noong MMDA chairman na nagsisimula ng trabaho ng alas 4 ng umaga, ganun din Yes. po ngayon. Yeah. So pwedeng asahan, Secretary, na pwedeng asahan nyo, lakihan natin. Pwede, Nahirap pwede. sabihan na Oo. ano ba to anticipate, pwede. predict and speculate is hard. We have to okay, work okay. on the basis of Opo. existing laws and regulations. Pero ito nalang, Secretary, yung lahat na, I think 16 yung nakafile ng mga petition ngayon sa wage Oo, budget. marami. Yes, lahat po ba yun Marami ho yan. So, may proseso po dyan eh. Oo. Hayaan natin gumulong yung Opo. proseso. Hindi, gustuhin ko man, ito yung intervention ko, Opo. wala naman tayong magic wand po dyan. Correct. Yung atin po, susunod natin yung macroeconomic conditions, ano po yung nung gumulong po yung proseso doon sa iba, wala pa ho yung gera sa Middle East. Correct. Tama Nung po. gumulong po yung proseso, wala pa rin itong ganitong kataas na inflation rate. Mm-mm. Nung gumulong po yung proseso, iba pa ho yung kondisyon natin. So, lahat po yan ifa-factor. At naniniwala po ako, yung mga nandoon, mas matatagal na po sa akin sa labor department yun, Yes. ay mas magagaling po at alam po nila yung kanilang ginagawa. Opo, pero ito lang, Secretary, lahat po yung 16 na yun, gumugulong na ang proseso doon sa Opo. Regional Wage Board. Nasilip niyo na. Opo. Pinag-aaralan na lahat yan. Opo. Okay. Sana lang, Secretary, balikan ko lang po yung tupad. Ano pong mga trabaho ang, kasi bago po kayo dumating sa DOLE, binago na yung tupad di ba? Inalis yung mga walis-walis na lang sa mga kanto-kanto, picture-picture, Siguro nagpapatulad nakikita ko na ma-enhance yung GIP, yung Government Internship Program. Oo. Para makita rin ng ating mga kabataan, paano ba talaga? Kasi alam niyo, senador ako, may mga intern ako eh. Yes. Oo. Pinattern natin sa ginagawa sa US Congress, yung mga magagaling at yung mga disadvantaged na mga estudyante, kolehiyo ay makapagtrabaho sa Senado, makita nila yung workings in and outs ng Congress. So nakikita ko, I envision our youth, lalo ito, nasa DOLE ako, katabi ko, Pamantasan Lungsod ng Maynila, Mapua, Letra, nandun Ata, Lyceum. So sa iba't ibang lalawigan, dapat ganun din magkaroon ng GIP. Merong programa ang DOLE dyan na makapagtrabaho sila. Mahaba-haba po ang GIP, 6 months po yan. Oh. So, kung tayo ay trimester, siguro malaki-laki rin ang may ipon yan. Nakikita ngayon nila, we make the youth earn. We make the youth realize and value how the government works. And we foster love for country. Yun, maganda yun. Gusto ko yung idea na yun. Pero ganito, Sa pamamagitan ng tupad, yung mga estudyante makakapag-aral sa ins and outs ng gobyerno, pero sinisweldohan sila ng maayos, Secretary. Ongoing na po ito pero maliit pa lang eh. Ngayon palalawakin yung under tupad. Palalawakin natin. Ayun. pero itong tupad ho, sa tingin ho nyo ay magiging kwan ba to? Parang 4-piece na rin, na forever na meron tayong tupad. O ito'y pansamantala lang din. Para ho ma-address na ang problema na... Lahat naman yan pansamantala eh. Oo. Any social amelioration program is short term. Ang pakay niyan ay mabigyan nga ng lifeline, makatulong. So hindi po yan only, but it has to make a difference. Yes, alright. Pero kunyari, ito panghuli na lamang, kung kayo po'y miyembro ng tupad, hindi po miyembro, kung nabigyan ho kayo ngayong pagkakataon na mapabilang sa tupad, yan ba one time lang, once lang, or meron din Pwedeng umulit. Pwedeng Meron umulit? pong regulation po yan eh. Existing na po yan. Dinaanan ko na lang na ang pangangailangan ng isang lugar iba naman po sa pangangailangan ng ibang lugar. Pumutok po ang tal, iba naman po ang pangangailangan ng pag nagkaroon ng isang malawakang baha sa Mindanao halimbawa. Opo. So iba't iba po 'yan. So we tried to spread the meager resources of the government Opo. para magkaroon naman ng kaginhawaan po yung mas nakakarami. Alright. Ako, Secretary, maraming salamat po sa oras. Ay, salamat. Thank you. Happy Hindi kita weekend po huli. sa inyo. Happy Yes, sir. weekend. Thank Mabuhay you. po ako po ay dating angkor din dyan. Yes, Oo. totoo yan. GMA. Oo. Kaya kabisado ko rin po yung mga ginagamit niyong mikropono. Thank you, malay nyo, baka Secretary. pwedeng bumalik ko kayo. Hilingan, walang pinoprotektahan.